At partner sa puntong ito para mas lalo pa nating mahimay yung mga narinig natin kahapon sa SONA po ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ito may kasama tayo live via Zoom. Isa pong litigation lawyer and political analyst, Attorney RB Buenaflor. Attorney RB, magandang umaga. Daryl at Darlene po. Yes, hi. Good morning po. Daryl, Justin, good morning po sa inyo. Good morning po, sir. Also, magandang umaga po at maraming salamat po sa inyong muling pag-imbita dito sa opinion mo, opinion ko. And of course, magandang umaga rin po sa lahat po ng ating mga tagapakinig sa AM, pati po sa mga nanonood sa atin via live streaming. Maraming salamat po ulit sa imbitasyon. Attorney, for sure, kabilang po kayo sa mga tumutok kahapon sa ikalimang SONA po ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ano po sa mga nasabi ni PBBM yung nakapukaw po ng inyong atensyon? Well, kung sisimulan talaga natin na to, just a quick overview, alam nyo, merong mga precise na mga detalye, meron ding mga broad na mga nasabi, pero doon sa kanyang mahigit isang oras, halos isa't kalahating oras na SONA, 8 beses, talaga na sinabayan ng malakas na palakpakan at sigawan, Pero hindi lang basta palakpakan, talagang matindi, na reaksyon, Doon sa apat, doon sa 8 beses na 'yon, 4 doon para po sa panawagan na amyendahan po yung pong EPIRA. At yung naman pong 4 para naman po dun sa bahagi tungkol po sa West Philippine Sea. So, ibig sabihin sa buong speech talaga, 2 talaga yung main topics, na talagang pumukaw sa ganong klaseng reaksyon. Kuryente at dignidad ng bansa. Now, gaya ng nasabi ko na yan, yung una, pagdating dun sa EPIRA, ngayon, yung panawagan niya, na amendahan yung EPIRA para sa mga consumer natin, para nga naman hindi na yung consumer, yung mga magbabayad ng systems loss sa kuryente, talagang matinding impact po yan at ramdam po natin yan. Daryl, Darlene, siguro ang taas din ang bill ng kuryente ninyo sa bahay. Exactly. Oo. Sobra. Anyway, sunod-sunod na 4 na beses siyang sinabayan ng malakas na palakpakan at sigawan habang sinasabi niya to Tapos, isa yan talaga sa pinaka-concentrated na reaction sa buong SONA niya. Tapos, meron pa nga siyang I recall, meron pa siyang linya sa English noon. Sinabi niya, "We the people request." No, we demand for the immediate amendment of the EPIRA. Diba? Yun Okay. Tapos, yun nga, mapunta tayo dun sa pangalawa. Towards the end, kung mapapansin din ninyo, isa sa mga major na topics na na-raise niya doon is yung West Philippine Sea, Yung hindi direkta na pagbanggit niya sa China, Sobrang tindi rin ng naging reaction doon, matindi yung palakpakan, yung sigawan, Especially nung nasabi niya, "We are not greedy, not liars, and we do not yield." Sabi niya pang ganon, Pero personally, gusto ko rin naman banggitin yung linya na sinabi niya nung umpisa. Sabi niya, "Hindi ako pangulo ng aking pamilya. Hindi ako pangulo ng aking kaibigan. Ako'y pangulo ng Pilipinas at ang tungkulin ko'y sa inyo." 'Di ba? Ang aking mga kapwa Pilipino. 'Di ba? Kung mapapansin niyo, medyo similar, 'di ba? Kayo ang boss ko. Kulang na lang 'yun ang sabihin niya Saka But nevertheless, sinimulan niya talaga yung SONA addressing immediately talaga yung yung corruption. So these are the things na nag-stand out, Naalala ko nga, nakapukaw talaga ng attention to. Although there are other points, mamaya siguro baka ma-bring up. Actually, attorney, naalala nga nung sinabi mo yung kayo ang boss ko, mas naalala ko pa nga nun, while I was there, nanonood inside the Batasan, naalala ko yung kay Erap nga na walang kumpa-kumpare, walang kumare, walang kaibigan
It's similar to that, 'di ba? Pero ito naman, attorney, going back dito sa SONA kahapon, meron ba kayo mga naging expectations na narinig po ninyo na binanggit ng Pangulo sa kanyang ulat sa bayan, at with that 1 hour, almost 1 hour 30 minutes of the President doing his report to the Filipino people, meron ba doon na mga bago na pwedeng mga bagong mensahe na naipaabot ng Pangulo sa ating mga kababayan, aside from dun sa mga updates of whatever happened over the past 365 days? Karamihan dun sa mga topic expected naman na, no? Gaya ng sabi ko, nagbigay siya ng mga anti-corruption efforts na mga updates, no? Marami rin siyang nasabi tungkol dun sa response ng ating gobyerno sa mga krisis na dala nung gera, yung energy security natin, no? Pero meron din naman ilan ng mga bagong mensahe, no? Gaya ng sabi ko, malakas, tapos mas konkreto yung panawagan niya this time para dun sa EPIRA kumpara nung 2024 na SONA niya, no? Pangalawa, binuksan niya ulit yung usapan tungkol dun sa nuclear energy, if you recall, no? Yes. Hindi lang basta binanggit. Actually, sinabi niya na panahon na para pag-usapan ulit ito, no? Panahon na. Pangatlo, yung direktang linya niya tungkol dun sa pamilya at binanggit ko kanina, no? Pang-apat, pagkatapos ng speech, meron din siyang sa pagtatapos dun banda sa dulo, meron din siyang mensahe na merong malinaw na direksyon na papunta ng China. Although hindi niya talaga binanggit yung pangalan, pero base sa mga pangyayari makailan lang dun sa Ayungin Shoal, talagang halatang-halata kung sino yung tinutukoy. So meron namang bago, although most of it are expected. Alin naman, attorney, doon sa SONA ni Pangulo Marcos, kung meron ba kayong nakulangan na parte na sana mas na-elaborate pa ni Pangulo Marcos in terms of concrete plans or actions doon po sa kanya mga nabanggit? Gaya ng maraming mga Pilipino, meron din po kung mga napansin, no? At nakulangan din naman ako, no? Merong ilang bahagi sa tingin ko na kulang sa detalye. Yun nga. Pabalik-balik ako dito, pasensya na kayo pagdating dun sa EPIRA amendment. Kasi sa panahon po talaga ngayon, we badly need a win as a nation. No? Kumbaga, kuryente man lang, di ba? Kasi suddenly, yung bill natin biglang doble. Di ba? So regarding this, walang binanggit na timeline. In the past SONAs, yung iba magne-name drop pa sasabihin, si secretary ganito, si secretary ganyan, gawin agad ito sa pinakamabilis na panahon. Di ba? Minsan ganun yung mga speeches of presidents and others in the past, no? So walang binanggit na timeline, walang specific na bill, or perhaps siguro kailangan pang hikayatin mismo yung Kongreso. Total, naandun mismo yung members ng Senate. Naandun mismo yung members ng House of Representatives. Kulang na lang sana sabihin niya, baka naman. No? So parang walang target date Diba? Kailan bababa talaga yung bill natin sa kuryente. Pangalawa, dun sa nuclear energy, this is a very hot topic. Why? No? Kasi sinabi niya, panahon na para pag-usapan. Pero wala namang nasabi tungkol sa lokasyon. Ano bang klase ng planta? Wala namang sinabing timeline. Kasi in other topics, sinasabi niya, sana po bago matapos ang termino, paggawa na ang ganito. Yes. But dun sa part na yon, wala Tapos pangatlo, if you also recall, meron siyang nasabi tungkol sa tax relief pagdating sa mga middle income earners. In my view, para lang siyang general appeal no, sa Kongreso, sa Senate, tsaka sa House of Representatives, pero wala namang specific na numero o bracket na binanggit Diba? Sa huli, wala rin talaga siyang binanggit tungkol din dun sa ongoing impeachment trial. Napansin nyo rin? Diba? Malaking usapin talaga yan ngayon. In fact, I think it's the biggest news no, na meron. But of course, perhaps it's a political maneuver. Better nga naman, napakarami po nating mga problema, so siguro kahit paano kaya nga naman po tinawag nating State of the Nation, no? Hindi lang naman isang aspeto, no? Kaya siguro hindi siya nag-focus doon. So ito yung mga feeling ko na nakulangan ako. Ayun. Ngayon naman nabanggit niyo, attorney, binanggit din ng Pangulo sa SONA niya yung taxes, tax relief, and at the same time para sa mga middle income earners, we consider tax as the lifeblood of the nation dahil dun kumukuha ng pondo
ang pamahalaan para sa kanilang mga programa and things like that. Ano po ba masasabi ninyo dito sa tax relief nga inihahain nila to consider as well, kung di lang ako nagkakamali, attorney, correct me if I'm wrong, na malaki din yung national debt na meron pa tayo, and I think part of it napupunta rin sa pagbabayad natin dun sa inutang natin, kung di po ako nagkakamali. Oo, tsaka may mga nababasa din akong comment, attorney, no? Magkakaroon ng tax relief. Pero yung mababawas na tax doon sa tax exemption, saan naman babawiin? Ayun. 'Di ba? So ano ba ito, attorney? Good or bad ba ito sa ating bansa? Meron tayong dalawang point of view kasi dyan, ano? Pagdating dito sa tanong na niya to. And actually, parehas na may punto. On one hand, matagal na kasing dinadama o pinapasa ng middle class natin yung pagtaas ng presyo ng mga bilihin, ano? Andyan ang gasolina, pamasahe, pagkain. Pero 'di ba, mas madalas na napupunta yung tulong ng gobyerno madalas doon sa mga nasa ilalim ng poverty line, no? Yes. So yung mga tawagin natin yung mga nasa laylayan, no? So that being said, makatwira naman, no, nabigyan din ng pahinga yung ating middle income earners. Pero sa kabilang banda, yung buwis, no, yan pa rin kasing pinagmumula ng pondo para sa mismong programa na binabanggit niya sa SONA. Correct. No? Tama yung nasabi mo pagdating sa utang daril, ano? Kung titignan kasi natin, yung pera, no, na nalilikom natin, marami siyang napupuntahan. No? Bukod sa pinopondohan yung mga programa ng ating gobyerno, nagbabayad din po tayo ng utang. Oo. No? So, balikan natin ang saglit, saan ba napupunta yan? Yung mga disaster response natin, yung subsidies natin, gaya ng mga 4Ps, di ba? Social services. Ngayon, kung mababawasan yung collection ng buwis, no, nang walang kapalit na ibang revenue source, just like what you mentioned, pwedeng lumaki talaga lalo yung utang ng bansa. And sa ngayon, no, kung di ako nagkakamali, nasa ano na tayo 18.55 trillion. No? Ganon na kalaki. 18.55 trillion pesos. Ganon na po kalaki yung utang natin. Kaya sa tingin ko, hindi masasabing tiyak na maganda talaga o masama, no? O walang detalye. Depende yan Talaga kung paano babawiin ng gobyerno yung revenue na mawawala, no? At doon sa SONA mismo, walang specifics. So I guess we should take it as a challenge, especially doon sa parte ng ating mga lawmakers on how to be creative, no? Kung paano magi-increase nung revenues natin, 'di ba? Like in the past, nung araw wala namang VAT, nagkaroon ng VAT. But who knows ngayon, hindi natin alam. Marami nang pwedeng taksan, baka pati yung oxygen natin na hinihinga. Yun na nga. No? Hindi natin alam. But nevertheless, it's a call on our legislative to be creative about where to source these funds. No? So challenge 'yan. Apo. Sa kanyang SONA din po kahapon, na mention din po ni PBBM na malaki po yung naisalbang pondo mula po dun sa anomalya sa flood control. Pero kung mayroon pong masisave na pondo yung gobyerno mula po sa korupsyon, saan po ninyo iminumungkahi na mailagay ito? Kasi nung nabanggit din yung tax relief, attorney, may mga nagkomento din na nako, dapat mas lalo pang palakasin ng gobyerno yung paglaban nila sa korupsyon para yung pondo nga na masisave, siguro makakatulong din yan doon sa tax relief, doon sa mawawalang pondo, no, doon sa magkakaroon ng tax exemptions. Kayo naman, attorney, ano yung masasabi? Saan ba dapat mailagay itong pondo na masisave ng gobyerno? Well, kung meron man dapat i-save dito, yun ay yung kaluluwa ng mga namumuha ng pondo. Ano? Correct. Pero yun nga, kidding aside, kung ako yung tatanungin, mas maganda siyempre kung ipupunta to dun sa mga programa na binanggit niya rin naman mismo sa SONA, no? Edukasyon, yung kalusugan, disaster resilience. Imbis kasi na maglungsad pa ng bagong programa, continuity muna. Kung magsabi nga, di ba, if it ain't broke, don't fix it. Oh, kasi bago-bago tayo ng proyekto. Tapos hindi naman natin kayang gawing consistent, 'di ba? Parang ang nangyayari, may bagong administrasyon. Sasabihin may bagong programa. Iniiba lang naman yung pangalan 'Di ba? Kumbaga dapat sana continuity. Pangalawa, no? Yung masasalba natin na pondo, siguro maganda rin naman na ibalik natin yan ulit sa infrastruktura, no? Although it is highly debatable sa ngayon, no, na
yung pera, bakit mo naman ilalagay sa infrastruktura? Yan nga yung source ng corruption sa ngayon. Oo. But what we are forgetting po dito, yun din po kasing infrastruktura, yan po yung mga programa ng gobyerno na direktang nararamdaman ng ordinaryong Pilipino. Diba? Kapag nagko-commute tayo, nagbabiyahe tayo, saan ba tayo dumadaan? Diba? Tapos ngayon, panahon na naman po ng tag-ulan. Yeah. Controversial as it may seem, kailangan pa rin po natin ng flood control measures. 'Di ba? Pero sana gawin naman na tama sa pagkakataon na ito, no? Also, dito sa infrastructure, nakakalimutan din natin marami pa po tayong mga rural areas. Yes. No? Kailangan po ng kalsada, ng irrigation. Okay, so these are some, no? And then third, siguro dapat mailagay natin to sa magandang mga programa, pero dapat magkaroon din tayo ng ability na makita ito as a public. So what am I saying? Sana meron po tayong transparency, no, para matrack yung sistema, no? Kasi I understand meron siyang binanggit doon sa SONA si President Marcos. May sinabi siya na parang transparency portal. No? Meron pang sumbong sa integrity Pangulo. chain. Diba? Well, para makita mismo kasi ito ng publiko kung saan nga ba napupunta yung bawat piso, no? Kasi siguro yun nga, kung wala kasi tayong transparency, paano babalikan tiwala ng tao? No? So yan siguro ang maganda na gawin. Okay. Ngayon naman, attorney, tatalon ako dito sa Pax Silica Hub. Ito ay nabanggit din ng Pangulo sa kanyang SONA kahapon. May pros and cons at talagang for now, divided ang take ng mga even politicians, even ordinary Filipinos, divided ang take dito. Kayo ba, attorney, what are your 2 cents pagdating dito sa Pax Silica Hub? Dito sa Pax Silica Hub, malaking opportunity to kung tutusin, ano? Kasi nilalagay tayo nito sa sa global value chain, no, ng artificial intelligence, ng AI, yung advanced manufacturing. Although this is a US-led initiative, tapos connected din to sa Luzon Economic Corridor, pwede to talaga magdala ng trabaho at investment sa bansa natin. Pero meron din naman tayo mga bagay na kailangan bantayan dito. Una, pagdating sa geopolitics, no? Habang tumataas kasi yung tension natin sa China, yung pagsali natin sa mga US-led na mga initiative kagaya nito, yung Pax Silica Hub na yan, baka magpataas yan ng complications, ano? Kasi sa ngayon, no, ang posturing natin, no, sa international stage, ano tayo friend to all, enemy to none. Kaso ang danger dito, the moment sumali tayo dyan, baka unknowingly or even without our intention, magkakaroon tayo of course ng enemies dyan, no? So, pangalawa din, hindi pa talaga malinaw kung anong klaseng trabaho talaga yung dadalhin dito, no? Kung high skills, high skills ba yung kailangan dito? Mataas ba yung sahod or basic assembly lang bang gagawin? We don't know, no? Kaya sa tingin ko, malaki siyang oportunidad, yes, andun tayo. Pero kailangan natin panuurin muna o tignan ano ba yung implementasyon na gusto nilang gawin. No? Especially ngayon na ang AI nag-i-evolve yan no? Some people may think of it as something insignificant for now, but some may also choose to weaponize it if they so desire. So depende, no? But nevertheless, it's a clear opportunity. Kailangan lang natin maging careful kung paano nga ba ito makakatulong sa atin. Nabanggit din po ni Pangulo Marcos kahapon na yung Pilipinas daw po ay full member of Community of Nations. Ano ba to, attorney? Signifying ba ito na maganda po ang international image ng ating bansa pagdating po sa kung paano tayo nakikita ng ibang mga bansa? May basehan naman siya para sabihin yon, in fairness. Kasi sa ngayon, ang country kasi natin, ang Pilipinas po ang chairman kasi ng ASEAN Summit, no? Ngayong year na to. I understand marami rin po tayo mga free trade agreements, no? Bago pa lang na-secure ng mga petroleum and hydrogen contracts as what was mentioned. And meron din tayo ng mga foreign investments, no? Lalo dun sa EV sector, yung mga electronic vehicle. O kung na-recall nyo dun sa SONA na mention din yun Pero kapansin-pansin din na kasunod mismo nung linya niya, no, dun sa speech niya, yung bahagi tungkol sa tawag dito, yung bang naapi tayo
Oo. No? Yung tungkol sa insulto galing sa Chinese state media, no? Pati yung common threat na binanggit niya. Kaya hindi rin na ganap talaga na tahimik at maayos ang larawan or image natin no sa international community. Controversial pa rin tayo lalo dun sa China front. So maybe the best answer to this question is depende sa kung sinong nagtatanong. No? Kumpara dun sa kalaban, pangit ang image natin. Para sa kakampi, magandang image natin. So, it depends on who you ask. Okay. Attorney, isa din sa mga baka mamaya yung ibang mga kanyusik natin na pawaw nung inanunsyo ng Pangulo na sa Cagayan mag-host ng isang spaceport at tayo ay magla-launch na ng rocket in space in partnership with the with a South Korean partner o yung bansang South Korea. What are your take? Kayo ba napawaw dito na binanggit na tayo magpapalipad na ng rocket sa space? Mixed emotions ako. Ako din nung narinig ko yan Di ba, ha? Talaga ba? Talaga ba? Ganun yung mga reaction ko nung una no? But kidding aside, interesting talaga yung announcement, no? Pero kailangan din nating linawin dyan, no? Kasi sabi niya, sounding rocket launch test, di ba? So, ano ba ibig sabihin nito, di ba? Full orbital launch ba yan? Abot ba talaga ng space yan? Or ano lang capacity lang ba yan? For research lang ba yan? Parang yung sa SpaceX, hindi naman necessarily sa space, pero sa orbital lang, no? Pero what I'm sure about no is hindi naman tayo biglang magiging isang buong space launch nation nito, no? Notable milestone ito, no? Notable milestone naman siya. Pero mas tama siguro kung ilagay natin sa tamang konteksto, no? Simula pa lang ito, hindi pa naman yan yung buong programa. Pero it's also something new sa atin, no? Marami tayong walang trabaho pero pupunta tayo ng space. 'Di ba? So it's something to look forward to. Sige ka na lang, attorney, follow up lang doon. Do you think na announcing those kinds of things was to be done sa SONA? Do you think it was in the right place, in the right time na i-anunsyo yun doon? If you think about it, in a way, yes. Kasi it's really something no sa atin eh. Kumbaga tayong bansa, hindi po tayo kilala pagdating sa rockets. Yeah. 'Di ba? Saan ba tayo kilala, 'di ba? Human resources tayo kilala eh, no? Suddenly rockets. But nevertheless, kahit ano man pong bago na industriya na pumapasok sa Pilipinas, it's always welcome sa atin. Bakit? Bagong trabaho 'yan eh. Yeah. 'Di ba? And if you also think about it, it's like also planting the seeds doon sa ating mga kabataan na nangangarap. 'Di ba? Na gusto naman nilang maging rocket scientist, 'di ba? Kumbaga, kung siguro nung panahon nung hindi pa possible 'yan. Daddy, gusto ko pong maging rocket scientist. Anak, walang rocket sa Pilipinas, magbenta ka na lang ng kamatis. Di ba? Well, at least it's something to look forward to. Okay. Di ba? Yes. So I guess wala namang harm. Wala namang harm. Yes, na-mention din po ni Pangulong Marcos kahapon. Ito, umani din to ng palakpakan eh. At mula sa mga nasa batasan pambansa, sabi niya yung, let me remind our friends and detractors, we Filipinos are noble, great race. We are not greedy, not liars. And we are respectful and dignified and we do not yield. So ano ang inyong masasabi dito, attorney? Rhetoric lamang ba ito ng Pangulo? Kasi ito nga, isa rin to sa mga naging highlight ng kanyang SONA kahapon. There's always two sides, no? Pagdating sa coin. Pwede mo siyang basahin talaga sa magkabilang side eh. Kung tutusin, wala namang bagong polisiya or policy no na kaakibat nito no. Pambungad ito ng closing statement nung malapit na siya sa dulo no. At karaniwan naman na ganyan yung forma ng mga speech ng mga past presidents no pagdating sa mga nakaraan ng mga administrasyon. Pero kung titignan din natin yung timing, hindi rin naman siya basta-basta lang salita eh. No, it's not necessarily merely rhetoric, no? Kasi ilang araw lang bago yung SONA nagkaroon ng insidente dun sa Ayungin Shoal, eh. Oo. No? Kung saan merong nasugatan na
uniformed personnel natin, no? Pagkatapos meron pang mga derogatory remarks galing sa Chinese state media, no? Kaya kahit naman hindi binanggit yung China ng direkta, malinaw yung mensahe, no? Hindi ito basta-basta na pampalakas sa loob lang na salita, no? Meron din kasi itong diplomatic signals, eh. No? Doon din siya papunta, no? Ganun yung direksyon niyan. So kung titingnan natin yung reaksyon ng mismong batasang pambansa, 4 na beses, take note, 4 na beses na sinabayan at pinalakpakan yung sigawan, kaparehas nung intensity pagdating ng topic dun sa IPIRA, no? So kahit siguro sabihin ng iba na rhetoric ito sa forma, hindi po yan rhetoric na hindi pinansin. Talagang it hit the audience, no? Yun eh. Kumbaga dito nag-unite tayo, eh. Kapag iba-iba man ang ating political views, pero kapag inaapi na tayo, talagang nagsasama-sama ang mga Pilipino. So, I don't think that we should simply treat it as rhetoric, no? Oo. Attorney, naalala ko lang kasi a few days before ng SONA, may nabanggit itong si Palace Press Officer Claire Castro na reaction, nung hiningaan siya ng reaction patungkol nga dun sa nangyari dun sa Ayungin Shoal, ano? And sabi ni, patungkol doon sa naging pagkapatawag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. doon sa Chinese Ambassador. At ang sabi nga, parang gusto daw magkaroon ni Pangulo Marcos ng reset sa pagitan po na relasyon ng Pilipinas at China. Pero itong statement niya na ito na doon pa sa SONA niya, inabanggit niya na parang hindi daw, parang hindi mag-yield or hindi isusuko ng Pilipinas yung karapatan doon sa lalo na award yung 2016 Arbitral Award. Yes. Anong mensahe nito, attorney? Kasi gusto daw ng reset, tapos biglang ganito sa SONA, may mga ganitong statement yung Pangulo. That's the beauty of that's the beauty of politics and international law. Sometimes we win what we say, but sometimes we do not. Sometimes it's all about posturing, but sometimes it's really not. Marami po kasing facets yan, no? On one hand, okay tayo economically, gusto natin ng mga trade agreements. But also on the other hand, ayaw din naman natin na masyado tayong pamilyar pagdating dun sa defense sector. No? So I don't think na magiging posibleng-posible talaga yung reset na yan. 'Di ba? Bakit? I mean, konting panahon na lamang matatapos na po ang administrasyon, 'di ba? Malapit na po ang 2028. Can we really re-establish yung friendly talaga, as if parang wala tayong nakaraan, parang medyo mahirap po, no? But what the government can do, also siguro sa part ng China, is they can always talk it through, no? Kasi pagdating po sa mga ganitong high level talks, we really should not appeal to pity. It's really more about appealing to self-interest. At the end of the day, gano'n naman po yan, eh. Kumbaga, depende po kung paano sila makikipag-negotiate, no? What is permissible, what is not. Depende. Kumbaga, merong mga policies na, hindi talaga namin pwedeng gawin, idol, eh. Diba? Hindi talaga pwede. Pero, pwede namin kayong payagan na mag-supply ng tikoy. Diba? Maraming pwede. Marami ding hindi pwede. But as far as getting a reset, it's really hard. No? It's really hard. Ngayon naman, attorney, closing remarks ni PBBM sa kanyang SONA kahapon. He said, love our country, love our people, mabuhay ang Pilipinas. Do you think that this encourages more of the Filipinos to be nationalistic, magkaroon ng mas maalab na puso na pagmamahal sa ating bayan nung sinabi ni BBM itong kanyang closing remarks kahapon? Karaniwan na naman yung ganitong closing na line, no, sa halos lahat ng SONA, no? Kahit anong administrasyon pa yan, kahit nung araw pa. Sa tingin ko mas tumatak yung ganitong linya kapag may kasamang konkreto na resulta. No? Tulad ng mga recovered funds mula sa korupsyon o yung mga ginawang tulong sa mga OFW na naapektuhan ng gera, no? Pero kung sasabihin natin na mas na-encourage ba tayo na magkaroon ng dagdag na nationalism sa mga ordinaryong Pilipino? Sa tingin ko mas nakadepende pa rin to kung nararamdaman nila yung pagbabago sa araw-araw na buhay nila.
no? Yes. Hindi lang sa huling linya ng speech. I think that is more concrete, that is more factual, no? Yan siguro. Oo. Kasi sa ating mga Pilipino, marami na tayong narinig Oo. diba? Kumbaga, nangako na nga, mag-aasa ka pa bang tutuparin? Oh, ano na 'yon? Abuso na 'yon. Abuso na yun. O, di ba? Yan parang marami nang naloko rin yan, kagaya ng On the Way na ako, tsaka I Love You. Ayan, Marami naloko sa ganyan. But nevertheless, kaya ako nasabi na instead of just words, mas maganda siguro kung maramdaman natin yan sa pagbabago ng araw-araw. Balikan ko lang yung EPIRA. Correct. Kung bababa po yung bill ng kuryente ng bawat sambayan ng Pilipino, naku, highly appreciated po. Salamat. Oo. Tama ka dyan, attorney. Oo. Napahapiwan mo na kanina, attorney, yung tungkol dun sa impeachment trial ni BP Sara, no, na hindi na mention ni Pangulo Marcos sa kanyang SONA. Ito ba ay something na parang gusto niya dumistansya sa iringan sa politika at makakadagdag ba ito sa pogi points kay PBBM na hindi niya binanggit yung impeachment trial ni BP Sara sa kanyang SONA? Sa isang banda, pwedeng sabihin na sinadya na lang siguro na layuan yung topic na to, no? Para nga naman manatili na nakafocus dun sa SONA, no? Sa governance niya, sa ekonomiya, imbis nga naman na madamay pa sa isyong pampolitika, no? Consistent naman nito sa dating patterns ni President Marcos, no? Kasi sa mga nakaraan na mga SONA niya, di naman masyadong binabanggit yung mga issues niya kay VP Sara in the past. Pero sa kabilang banda rin, dahil sa laki ng domination, no, ng issue na to sa national conversation ngayon. Kasi parang kulang na lang tanungin ka hip-hop ka ba o metal? Di ba? BBM ka ba o BP Sara? Di ba? It's a very hot topic right now. In fact, yan ang nagdo-dominate talaga. No? Pero pwede rin natin siyang basahin, no, na intentional na pag-iwas ito hindi lang basa sa pagiging statesman, no? Kaya sa tingin ko hindi ko naman masabi talaga kung pogi points ba to o hindi kasi depende yan sa tatanungin mo. Di ba? Depende yan sa tatanungin mo talaga. Para sa iba siguro, nako, papogi nga naman talaga, no? Mag-focus tayo sa ekonomiya. No, yung isa naman hindi, sinasadya niya talagang iwasan kasi alam niyang matatalo siya. So, lumalabas lang dyan yung iba-ibang prejudice ng tao on both sides. No? So, we cannot say kung papogi ba talaga to. No? But it's very evident, siguro bigay na lang natin yung ating good faith na the president really wanted to focus more on accomplishment the strength, niya, no, ng ating bansa as a whole instead of focusing on one particular political issue na meron namang tamang panahon at tamang forum kung para dapat pag-usapan. i-discuss. Ako, attorney, have twofold question na lang siguro before we let you go then. Una, attorney, naging daring ba ang Pangulo nung sinabi niya sa pasimula na inihanda na namang ombudsman yung mga kaso o yung mga patong-patong na kaso na isasampa nila laban sa dating speaker? Do you think he became more daring when he said this at the start of his report? I don't really think that you could consider it as being daring. Why? Kasi expected yun Diba? It should be expected. Kasi nagkanakawan hindi ba tayo magfa-file ng kaso? Tama. Diba? Or hindi man pa natin napapatunayan pero dahil merong allegation, hindi ba dapat tayong mag-imbestiga? No? But I would have to commend him though kasi nung sinimulan niya yung kanyang SONA, talagang in-acknowledge niya, no? Na sabi niya nga, masakit man sa akin ito. Oo. Di ba? Nasabi niya yun? Kasi pinsan nga niya. Kasi first cousin niya, pinsan niya. Di ba? Pero I think it's just what's expected of him as the president. At the end of the day po, tama sabi niya, presidente po siya ng Pilipino. Okay, hindi po siya presidente ng pinsan niya. Correct. Yun po yun. Attorney, ito siguro ako panghuling katanungan ko na lang ito kay Attorney RB, no?
kasi kami dito mamaya maggagrado kami doon sa yes. SONA ni Pangulong Marcos kahapon. Nakaready na ngayon dito yung pamay tuloy. Hindi, panggrado pala to, panggrado. Hindi ko Panggrado makita. namin. Ikaw muna, attorney, bago ka namin bitawan. Ano, on a scale of 1 to 10, 1 being the lowest and 10 being the highest, ano yung grado na maibibigay mo doon sa naging laman ng ikalimang SONA po ni Pangulo Marcos kahapon? Di siguro ibagay na lang natin sa kung pang ilan yan, no? Di 5 din. 5, pang limang SONA niya. So, 5. For me, it's a 5. Kasi merong mga bagay na expected, merong ilang mga bago, pero konti lang yung wow factor. For me, parang sa akin, ganun lang. Okay. Ako, attorney, last na lang. Oo. Yes, Kasi ngayong araw nakatakda yung kontrasona na gagawin ng minority group. Anong ina-expect mo dito, attorney? Kumuha tayo ng popcorn. Oo. Kumuha tayo ng popcorn. Gusto yan, Abangan tama. natin. Hindi rin natin masabi kung sino talaga yung magiging composition niyan no? Pero nevertheless, kumuha tayo ng popcorn, no? Pero kahit kumakain tayo ng popcorn, maging mapanuri po tayo palagi, no? At this day and age of information, sabi nga GMG, Google mo girl. Okay? Mag-research, magsaliksik po. No? Yun lang ang talagang pwede natin gawin sa panahon na to. Kasi maraming points of view, no? On one hand, you have pro-administration, the other, laging may anti, no? Pero this is to be expected in a working democracy, no? Hindi naman pwedeng palaging iisa lang ang point of view, no? And the mere fact na marami tayong point of view, the mere fact na marami tayong idea, goes to show that this is a working democracy. Ganun po ang Pilipinas. It's still a working democracy. Yun po. Okay. Maraming salamat, Attorney RB, sa pagkapaunlak po sa amin ngayong umaga po ng Tuesday. Yes Thank po, you, wala Atty. pong problema. Sa ulitin po, Thank ako po'y nandito lamang po, no? Maraming salamat po sa opportunity. Baka may pa-shoutout gusto ko- ka, Attorney. Oo nga. Baka may shoutout ka. Number 1, batiin ko lang yung wife ko. Ayun. Oo, good morning, Mrs. Ayan, pati sa aking in-laws. Ayan. Sige po, maraming salamat po, no? Thank you, Thank you, Maraming Attorney. Ayan, mga kanyusik, nakapanayan po natin ng litigation lawyer at political analyst na si Attorney RB Buenaflor. Popcorn, Popcorn. Mag-ready ka na, Oo, partner, mamaya. Bili tayo ng popcorn habang Ayan. pinapanood Sagot natin. ni Patrick ang popcorn. Yun ang racket ni Patrick, yung popcorn.